Ito ay isang dogtag o pagkakakilanlan sa militar. Sino ang mag-aakala na narito lang pala ito? Sa loob ng 19 na taon, walang sinuman ang nakakaalam. Isang araw nung tag-init ng 2017, sa isang sandaling hindi inaasahan ng lahat, may tumamang matigas na bagay sa dulong isang pala. Sa una, inakala nilang isa lamang itong lumang tipa ngang bato. Ngunit nang alisin nila ang ilan pang lupa, tumambat ang mabutong tao. At sa tabi nito, isang kinalawang na dogtag mula sa hukbong katihan ng Pilipinas, Philippine Army. Bukod pa rito, isang luma at detalyadong sapatos na pang-isang paalamang ang kasamang nakabaon. Nawalan ng boses ang mga tao sa nayon na nakasaksi roon. 19 na taon na ang nakalipas, isang binata na nagngangalang Mateo ang naglahong parang bula matapos siyang ma-discharge mula sa militar. Naniwala ang lahat na lumayo lamang siya upang magsimula ngang bagong buhay. Ngunit ang katotohanan, ni minsan ay hindi siya nakalabas ng kanilang barangay. Ni minsan ay hindi siya umalis sa bahay na ito. At ang mas nakakagimbal, may mataong alam na ang katotohanan ito nun pa man. Ngayon, ikaw na sumusubaybay sa kwentong ito. Saan at anong oras mo pinapanood ang videong ito? Iwanan ang iyong sagot sa comment section. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, tahimik na pindutin ang subscribe button upang hindi mo palakpasin ang marami pang manakatagong kwento. Noong tag-init ng 1998, ang Barangay San Luna, isang maliit at liblib na pamayanang agrikultural sa probinsyang Quezon, ay isang ordinaryong lugar kung saan tila walang anumang nangyayari. Sa araw, ang tanging maririnig ay ang tunog ng pagbubungkal ng lupa sa bukid at ang ugong ng makina ng galumang tricycle sa malayo. Pagsapit ng gabi, ang buong barangay ay binabalot ng nakakabinging katahimikan, tila nagpipigil ng hininga. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang binata ang umuwi. Sa halip na unipormeng militar, isang lumang duffel bag ang nakasabit sa kanyang balikat. Huminto siya sa harap ng pinto at matagal na hindi ito mabuksan. Ang pangalan niya ay Mateo Santos, matapos ang kanyang serbisyo sa hukbong katihan. Ang kanyang mukha ay kakikitaan hindi lang ng pagod, kundi ngang isang mas malalim na emosyon halong pag-asa, ginhawa, at hindi may paliwanag na kaba. Nang buksan niya ang pinto, agad siyang niyakap ng kanyang inang si Aling Rosa. Wala itong nasabi kundi ang umiyak ng umiyak. Ang kanyang pagiyak ay hindi tila luhang kagalakan sa kanilang muling pagkikita. Ito ay tila isang iyangang ginhawa matapos makumpirma ang isang bagay o kaya namay tila isang matagal ng kinikimkim na emosyon na biglang gumuho. Tinapik ni Mateo ang likod ng kanyang ina. Ngunit sa sandaling iyon, isang kakaibang pag-isip ang pumasok sa kanyang isipan. Bakit parang nakahinga siya ng maluwag? Ngunit hindi nagtagal ang isiping iyon. Nagsalita ang kanyang amang si Mang Ramon mula sa likuran. Bumalik ka na pala? Mabuti naman. Maikli at walang kaemo-emosyong pati nito. Hindi man lang nito tiningnan ng diretso ang kanyang anak. Nakahawak lang ito sa baso nga alak at nakatitig sa screen ng telebisyon. Ang kanyang inasal ay hindi lamang malamig, kundi tila may iniwasan ng gabing iyon. Nakahain sa hapagkainan ang mga pang-araw-araw na ulam. Ngunit ang atmosfera ay malayong malayo sa nakasanayan. Ang tanging bumasak sa katahimikan ay ang kalansingan ng mga kutsara at tinidor. Ilang beses nagtangkang magsalita ang kanyang ina ngunit agad din itong umurong, habang ang kanyang ama ay hindi bumikas kahit isang salita. Sinubukan ni Mateo na makwento tungkol sa kanyang karanasan sa militar, ngunit walang napakita ng interes. Sa sandaling iyon, napagtanto niya, sa bahay na ito, ang hindi pagsasalita ang pinakaligtas na desisyon. Hindi niya alam kung bakit, pero lahat sila ay ganito ang kinikilos. Nang lumalim ang gabi, pumasok si Mateo sa kanyang kwarto. Ito ang kwartong ginamit niya mula pa noong bata siya, ngunit sa isang kakaibang dahilan. Pakiramdam niya ay nasa isang estrangherong lugar siya. Hindi naman kumupas ang kulay dingding, at hindi rin naman nagiba ang nalumang kasangkapan. Ngunit pakiramdam niya ay itinataboy siyang mismong espasyong iyon. Humiga siya sa kama ngunit hindi siya makatulog. Ang tunog ng hanging pumapasok sa awangang bintana ay tila lalong lumakas sa gitnang gabi. At mula saan man, isang pamilyar at basang amoy. Ngang, lupa ang humaplos sa kanyang ilong. Palingon-lingon siya sa higaan, hanggang sa tuluyan siyang nakapikit. At nang gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, napanaginipan niya iyon, umuulan. Sa gitnang dilim. Paulit-ulit niyang naririnig ang pakpatak ng ulan sa ibabaw ng lupa.
Pinakmamasdan ni Mateo ang eksena. Ngunit pakiramdam niya ay naroon siya mismo. Sa loop nito. Mababa ang kanyang paningin at mabigat ang kanyang pahinga. May umiyak. Napakahina. Ngunit tiyak na puno ng pagdadalamhati ang iyak na iyon. At sa tabi nito, narinig niya ang tunog ng pala na nahuhukay ng lupa. Sak, sak. Ang tunog na iyon na paulit-ulit sa isang ritmo ay unti-unting lumalakas. Sinubukan ni Mateo na gumalaw ngunit hindi sumusunod ang kanyang katawan. Wala siyang magawa kundi panorin ang eksena. Bigla, nakita niya ang kamay ng isang lalaki. Ang kamay na iyon ay nakabaon sa lupa, mahinang nanginik ng ilang beses, at pagkatapos ay tuluyang nawalan ng buhay. Huminga ng malalim si Mateo kasabay ng kanyang pagising. Basang-basang ang malamig na pawis ang kanyang buong katawan. Parang mababaliw sa bilis ang tibok ng kanyang puso. Ilang sandali siyang nakaupo lang na walang magawa. Panaginip lang yun. Bulong niya sa sarili. Ngunit sa kakaibang dahilan, hindi siya kumbinsido. Napakatoto nito. Masyadong malinaw ang bawat pakiramdam para ituring lang na isang panaginip. Binuksan niya ang bintana at tumingin sa labas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang isang sulok ng kanilang bakuran ay nalulukuban ng matinding kadiliman. Mas malalim ang anino roon kumpara sa ibang bahagi. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi maalis ang kanyang paningin sa lugar na iyon, at isang hindi may paliwanag na kaba ang unti-unting sumikip sa kanyang dibdib. Kinabukasan, nagpasya si Mateo na maglakat-lakat sa barangay. Pamilyar ang manggadaan, ngunit may kung anong ilang sa paligid. Masaya siyang sinalubong ng mga tao. Ngunit sa likod ng kanilang pagbati ay may isang kakaibang distansya. Nakabalik ka na pala. Salamat sa serbisyo. Ano nang balak mong gawin ngayon? Sunod-sunod ang maordinaryong tanong, ngunit iba ang sinasabi ng kanilang mga mata kumpara sa nilalaman ng kanilang mga tanong. May bahagyang katahimikan at tila nagtitipid sila ng mga salita. Para bang may alam sila, pero sinasadya nilang itikom ang kanilang mga bibig. Hindi alam ni Mateo ang dahilan, pero malinaw niyang nararamdaman. Mayroong isang bagay sa nayong ito na hindi binibigkas ng kahit na sino. Sa huli, pinuntahan niya ang pinakamatalik niyang kaibigan noong bata pa siya, na parang nakatatandang kapatid na sa kanya si Kuya Kiko. Naroon pa rin si Kiko sa dati niyang tambayan. Naninigarilyo ito sa gilid ng palayan, at nang makita si Mateo, tumawa ito ng malakas at lumapit. Huy, buhay ka pa pala? Pagbalik mo ba galing hukbong katihan naging matino ka na? Pabirong bati nito. Tumawa rin si Mateo at sumagot. Sa simula, naging normal ang usapan. Tungkol sa militar, tungkol sa barangay, at mga maliliit na balita. Ngunit sa huli, hindi na nakapagpigil si Mateo at nagtanong, Kuya Kiko, may nangyari ba noong bata pa ako? Biglang huminto ang kamay ni Kiko. Ang usok ng kanyang sigarilyo ay pumailan lang sa hangin. Tumawa siya, na parang walang nangyari. Naku, ikaw talaga. Nung bata ka, araw-araw ka namang naghahanap ng gulo. Hindi mo ba naalala? Ngunit ang tawang iyon ay pilit. Umiling si Mateo. Hindi yon ang tinutukoy ko. May kakaiba kasing nangyari. Hindi ko lang masyadong maalala. Sa sandaling iyon, nanigas ang ekspresyon ni Kiko. Isang saglit lang, pero siguradong nagbago. Umiwas siya tingin at sinabing, wala yun. Wag mo nang hukayin. Ang mga salitang iyon ay hindi lang simpleng payo. Halos isa na itong babala. Hindi na nagtanong pa si Mateo. Ngunit lalong lumalim ang hinala sa kanyang puso. Kahit habang naglalakad pauwi, patuloy siyang nag-iisip. Bakit walang gustong magsabi sa akin? Bakit pare-pareho silang pinipili ang manahimik? Isa lang ang dahilan. Dahil ito ay isang bagay na hindi dapat sabihin. Nang gabing iyon, muli siyang nakaupo sa kanyang kwarto. Naroon pa rin ang kakaibang pakiramdam na naramdaman niya kaninang tanghali. Ginuho siyang ideyang may kailangan siyang kumpirmahin. Hindi niya alam kung bakit, basta alam niyang kailangan niya itong gawin. Kusa siyang napatingin sa pinakailalim na drawer ng kanyang mesa. Isang drawer na matagal na panahon na niyang hindi nabubuksan. Matapos mag-atubili ng kaunti, hinawakan niya ang hawakan nito at dahan-dahan itong binuksan. Sa loob, nakatambak ang malumang gamit, mga lapis na ginamit niya noong bata siya, mga lumang kwaderno, at isang maliit na kahon na may nakasulat na pangalan. Inilabas niya ang mga ito isa-isa hanggang sa makita niya sa pinakailalim ang isang nakatuping papel.
Kakaiba dahil tila sinadyang itago ng maayos ang papel na ito kumpara sa ibang gamit. Kinuha niya ito at binuklat. Sa ibabaw nito ay may isang pangit na drawing ng bata. May mga guhit na parang hinukaing pala. Sa tabi nito, may malabong hugis ngang isang tao. Walang mukha, katawan lamang ang natitira. Para bang binura ito sa memorya. Nanginig ang mga kamay ni Mateo. Wala siyang alaalang iginuhit niya ito. Ngunit kasabay nito, hindi estranghero sa kanya ang eksenang ito. Sa katunayan, pamilyar na pamilyar ito na halos hindi siya makahinga. Pakiramdam niya ay may isang matagal nang natutulog na bagay sa kanyang utak na unti-unting nagigising. At sa sandaling iyon, nakasiguro siya. Hindi ito imahinasyon. Ito ay isang alaala. Inangat ni Mateo ang kanyang mukha at tumingin sa labas ng bintana. Tahimik pa rin ang bakuran. Payapa na tila walang anumang nangyari. Ngunit ngayon, alam na niya, sa ilalim ng kapayapaang iyon ay maaring nakabaon ang boses ng isang tao, ang bakas ng isang tao, at ang huling hininga ang isang tao. At ang katotohanan ng iyon ay mas malapit kaysa sa inakala niya. Mula ng araw na iyon, hindi na nakabalik si Mateo sa dati niyang normal na buhay. Sa umaga, umaarte siyang parang walang nangyari, ngunit pagsapit ng gabi, paulit-ulit na nag-echo sa isip niya ang parehong eksena, ang gabing umuulan, ang basang lupa, at ang kamay ng isang taong unti-unting naglalaho. Ang alaalang, iyon ay hindi malabo tulad ng isang panaginip. Bakus, habang lumilipas ang oras, lalo itong lumilinaw. Para bang may sadyang humuhila pabalik sa kanyang mga alaala na kumbinsi na siya ngayon. Hindi ito basta bangungot. Ito ay totoong nangyari sa nakaraan. Sinubukan ni Mateo na pagduktong-duktungin ang kanyang maalaala. Sinubukan niyang alalahanin ang mga pangyayari noong bata pa siya. Ngunit mula sa isang partikular na panahon, ang kanyang mga alaala ay parang pinutol na pelikula na hindi makaduktong. Lalo na ang kanyang maalaala noong 7 taong gulang siya halos blanko. Ang pagkablangkong ito ang lalong nagbibigay sa kanya ng kaba. Karaniwan, kahit makalimutan, negetao ang isang alaala. Nananatili ang emosyon. Ngunit sa kaso niya, medjing ang emosyon ay malabo. Pakiramdam niya, hindi ito natural na nawala kundi sinadyang burahin. Muli niyang pinuntahan si Kiko. Ngayon, balak niyang magtanong ng mas direkta. Nung una, sinubukan ni Kiko na umiwas. Ngunit dahil sa kakulitan ni Mateo, napilitan din itong magsalita. Medyo naging kakaiba ka nung panahong yon. Maingat na panimula ni Kiko. Nang magtanong si Mateo, nag-isip muna si Kiko bago sumagot. Mga 7 taong gulang ka nun. Isang araw, bigla ka na lang naging tahimik. Gabi-gabi kang sumisigaw, tapos ilang araw kang hindi pumasok sa elementarya. Walang nasabi si Mateo. Ngayon niya lang narinig ang kwentong ito. At mukhang wala kang naalala, dagdag ni Kiko habang umiwas ng tingin. Tungkol saan, hindi ko rin alam. Basta mula noong araw na yon, nagbago ka ng tuluyan. Noong araw na yon, ang masalitang iyon ay bumaon ng malalim sa isip ni Mateo. Walang gustong magsabi kung ano ang nangyari noong araw na iyon. Ngunit alam nilang lahat, iyon ang mas nakakapaktaka. Pag-uwi sa bahay, dumiretso si Mateo sa kanyang ina. Nahuhugas ang pinggan ang kanyang ina sa kusina at mas nanginginig ang mga kamay nito kaysa sa normal. Nay, tawag ni Mateo. Dahilan upang matigilan sandali ang kanyang ina. May nangyari ba nung bata pa ako? Pagkabikas ngang tanong na iyon, dumulas ang plato mula sa kamay ng kanyang ina. Basak na tumunog ito sa buong kusina. Tiningnan siya ngang ina ng may gulat, ngunit agad din itong umiwas ngang tingin. Walang nangyari, maikli at madiying sagot nito. Ngunit mabilis masyado ang sagot. Para itong isang nakabisadong linya. Hindi na naktimpi si Mateo. Bakit ayaw magsalitang lahat? Bakit pare-pareho ang sinasabi niyo ni na Kuya Kiko at ng mga tao sa barangay? Unti-unting lumakas ang boses niya. Wala nang nasabi ang kanyang ina. Pinulot lamang nito ang mga basak na piraso ang plato. Nasugatan ang kanyang kamay ngunit hindi siya huminto. Kahit dumudugo na ito, wala siyang sinabi. Ang katahimikang iyon ay mas marami pang sinasabi kaysa sa salita. Nang gabing iyon, nagsimulang haluhugin ni Mateo ang buong bahay. Hindi malinaw ang dahilan, ngunit may matinding udyok sa kanya na may kailangan siyang hanapin. Binuksan niya ang mga cabinet sa sala at ang mga lumang drawer isa-isa. Kinalaunan,
Naktungo siya sa maliit na bodega sa likod ng bahay. Simula pa noong bata siya, sa hindi malamang dahilan, ayaw niyang lumalapit sa lugar na ito. Hindi niya maalala kung bakit, ngunit nauna nang nag-react ang kanyang katawan. Pagkapwesto niya sa tapat ng pinto, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkabukas niya, sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok at kulop na hangin. Sa loob ay nakatambak ang mga hindi ginagamit na gamit pang agrikultura at mga karton. Dahan-dahan siyang pumasok. Lumang tabla ang sahig, at sa isang sulok ay may isang maliit na bakal na kahon. Kakaiba sa ibang gamit, masyadong malinis ang kahong iyon. Tila may humawak dito kamakailan lamang. Kinuha ito ni Mateo. Walang kandado. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. May ilang gamit sa loob. Isang punit na litratong pamilya. Sa litrato, naroon ang kanyang ina at ang batang bersyon ng kanyang ama, at isang estrangherong lalaki na nakatayo kasama nila. Ang lalaki ay nakatayo ng mas malapit sa kanyang ina kaysa sa kanyang ama. Para bang doon talaga siya nararapat pumuwesto. Sa ilalim nito ay may isang bahaging lumang ID. Luma at kupas na ang papel. Ngunit malinaw pa ring mababasa ang pangalan. Tomas Bautista. Pangalang ngayon niya lang narinig. Ngunit ang nakapagtataka, hindi ito tila estranghero. May pakiramdam sa utak niya na bahagya itong umaalingaw-ngaw. Sa sandaling iyon, narinig niya ang mayaba mula sa likuran. Paglingon ni Mateo, nakatayo ang kanyang ina sa pintuan ng bodega. Namumutla ang mukha nito. Malaki ang dilat ng mga mata at mabilis ang pahinga. Hindi ito nagsalita. Nakatitik lamang sa kahong hawak ni Mateo. Nay, sino to? Mahinang tanong ni Mateo. Humabang papalapit ang kanyang ina. Nang walang imik, inagaw nito ang kahon. Nangingini ang kanyang mga kamay. Hindi ko siya kilala, mahinang sagot nito. Kung hindi mo siya kilala, bakit siya kasama sa litrato ng pamilya natin? Hindi sumagot ang ina. Sa halip, tumalikod ito bitbit ang kahon. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Mateo ang braso ng ina. Nay, hindi ko na kaya to. Sabihin mo na sa akin kung anong nangyari sa akin. Huminto ang ina. Dahan-dahan itong lumingon. Nagbabadiang tumulo ang luha sa mga mata nito ngunit mahigpit na nakatikom ang bibig. Walang nangyari, muli nitong sinabi. Ngunit sa pagkakataong ito, nanginginig ang boses niya. Nang gabing iyon, palihim na bumangon ang kanyang ina at naktungo sa bodega. May hawak itong lighter. Inilabas nito ang kahon at binuksan. Kinuha nito ang litrato at ang pirasong ID. Matapos magatubili, sinindihan niya ito, nagsimulang masunog ang dulong ng papel. Sa sandaling iyon, isang boses ang narinig niya mula sa likuran. Kapag sinunog mo yan, mawawala na ba ang lahat? Gulat na napalingon ang ina. Nakatayo ron si Mateo. Sa dilim, hindi makita ang kanyang mukha, ngunit malinaw ang kanyang nga mata. Nabitawan ng ina ang nasusunog na papel, at sa sandaling iyon, sa pagitan nilang dalawa, ang 19 na taong nakabaong katotohanan ay unti-unting lumitaw. Nahulog sa sahig ang nasusunog na papel at dahan-dahang naabo. Ang maliit na apoy ay panandaliang nagbigay liwanag sa madilim na bodega. Sa liwanag na iyon, baka sa mukha ni Aling Rosa ang hindi may tagong takot. Walang sinabi si Mateo. Humakbang lang siya palapit. Sabi mo hindi mo siya kilala. Mababang ngunit may diin ang boses niya. Pero bakit umaabot ka sa ganito para lang itago siya? Hindi makasagot ang ina. Sa halip, yumuko ito at tinapakan ang nasusunog na papel para patayin ang apoy. Ang kilos na iyon ay hindi lang para patayin ang apoy, kundi parang tinatapakan niya mismo ang nakaraan para burahin ito. Matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita na siya. Kailangan itong mawala. Ang mga salitang iyon ay hindi isang paliwanag, kundi isang nagmamakaawang pakiusap. Ngunit hindi na pwedeng umatras si Mateo. Bakit kailangang mawala? Sino ba ang taong yon? Nanatiling tikom ang bibig ngang ina. Paulit-ulit lang nitong sinabi, "Tama na, Mateo." Unti-unting humina ang boses nito hanggang sa halos hindi na marinig. Wala nang kwentang magtanong pa, matenong pa. Nakapagdesisyon na ang taong ito ang desisyong manahimik. Mula ng araw na iyon, tuluyang nagiba ang hangin sa loob ng bahay. Dati pa man ay mabigat na ito, ngunit ngayon ay nakakasakal na. Wala pa ring imikan sa hapagkainan, pero ngayon ay halatang-halata na ang pag-iwas nila sa tingin ng isa't isa. Lalo namang naging mainitin ang ulo ng amang si Ramon. Konting lakat lang ni Mateo sa loob ng bahay ay mabilis itong nagre-react. At kapag lumalapit siya sa bodega ay sumisigaw na ito.
Huwag kang mapalaboy-laboy diyan. Ang masalitang iyon ay hindi payo, kundi babala. Makalipas ang ilang araw, maingat na kumatok ang nakababatang kapatid na si Maya sa kwarto ni Mateo. Isinara niya ang pinto at sandaling nanahimik. Habang nakikiramdam at kagat ang labi, mahina siyang nagsalita. Kuya, parang may kailangan akong sabihin sayo. Tiningnan siya ni Mateo. Bakas sa mukha ni Maya ang takot at pag-aalinlangan. Madalas bang magaway sina tatay at nanay? Patuloy niya. Pero hindi yon simpleng away lang. May mga sinasabi silang kakaiba. Anong klaseng mazalita? Tahimik na tanong ni Mateo. Nag-isip muna si Maya bago niya inalala ang mga narinig niya nung araw na iyon. Minsan nagiging ganon si tatay kapag nakainom. Sabi niya, nung araw na iyon, nakita mo raw ang hindi mo dapat makita. Mga ganon, kasabay niyon, bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Noong araw na iyon, muli na namang nabanggit ang mga salitang iyon. Si nanay, tanong ni Mateo, ngunit umiling si Maya. Wala siyang sinasabi, umiyak lang siya. Maikli man ang mga salita, sapat na ito para ipaliwanag ang lahat. Hindi na matatakasan ni Mateo ang kanyang kutob. Ito ang unang pagkakataong pumasok sa isip niya na baka hindi lang siya simpleng biktima ng nakaraan. Baka naging bahagi siya ng mismong insidente, na baka noong araw na iyon, may nakita siya at iyon ang dahilan kung bakit pinipilit ng lahat na itago ito. Ang isiping iyon ay nakakapanindig balahibo sa bigat. Kinahaponan din nga araw na iyon, bumisita ang kapitan ng barangay. Tulad ngang dati, nakangiti itong bumati ngunit hindi nakangiti ang mga mata niya. Nabalitaan kong umuwi ka raw kaya napadaan ako, matapos humigop ng kape at umaktong parang kaswal lang ang lahat. Sinabi niya, dahil tapos na ang serbisyo mo sa militar, baka gusto mo nang isipin ang lumuwas sa Maynila at doon maganap ng trabaho? Sumingkit ang mamata ni Mateo nang marinig ito. Bakit po? Bahagyang tumawa ang kapitan, tila namimiling sasabihin. Wala namang mabuting may dudulot sa isang kabataan ang matagal na pagtambay dito sa probinsya. Ordinaryo man pakinggan, may kakaiba sa tunok nito. Matapos ang ilang minutong katahimikan, mahinahong dagdag ng kapitan, ang nakaraan ay hindi na dapat panghukayin. Masyadong direkta ang mga salitang iyon. Hindi na nagsalita si Mateo. Hindi niya ito kinompronta, ngunit sa sandaling iyon, nakasiguro na siya. Hindi lang ito problema ng pamilya nila. Alam itong buong nayon. At isa lang ang pinili nilang gawin, ang manahimik. Nang gabing iyon, hinarap sa wakas ni Mateo ang kanyang ama. Masama na ang timpla nito dahil nakainom na. Kalmadong nagsalita si Mateo. Tay, may tinatago po kayo sa akin. Di ba? Hindi pa man natatapos ang tanong. Matalim na ang tingin ng kanyang ama. Anong kalokohan yan? Marahas nitong sagot. Hindi umatras si Mateo. Alam ngang lahat kung anong nangyari nung bata ako, pero bakit ako lang ang walang alam? Sandaling nahari ang katahimikan. Dahan-dahang ibinabang ang kanyang ama ang baso. Ang mukha nito ay hindi nagalit, kundi labis na inis. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, pero hindi tumigil si Mateo. Kung ganun, sino si Tomas Bautista? Nang lumabas ang pangalang iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Tuluyang nagbago ang tingin ng kanyang ama. Wala na ang inis. Pinalitan ito ngang mas malalim at delikadong emosyon. Dahan-dahan itong tumayo mula sa pagkakaupo. Tinitigan nito si Mateo at sinabing, "Saan mo narinig ang pangalang yan?" Mababa ang boses niya, ngunit malinaw ang banta. Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, sinuklian niyang parehong tingin ang kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali, sarkastikong ngumiti ang ama. Isang ngiting hindi matatawag na totoong ngiti. Sabi ko na nga ba, kamalasan ang dala mo simula nang tumuntong ka pabalik sa bahay na to. Tahimik na lumabas ang masalitang iyon, ngunit nageko ito ng malakas sa pandinig ni Mateo. Sa sandaling iyon, napagtanto niya. Ang pag-uwi niya ay hindi tinanggap. Ito ay kinatakutan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Mateo. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa utak niya ang masalitang iyon. Kamalasan. Ang salitang iyon ay hindi lang pagpapakita ng emosyon. Ito ang nahuhudyat sa simula ng isang insidente. Dahan-dahan siyang bumangon at muling hinaluhog ang kanyang kwarto. Ngayon, mas masinsinan na. Hanggang sa nahanap niya ito sa kwartong kanyang ina, isang lumang Biblia. Karaniwang bagay lang, ngunit nakapagtataka na ang librong ito ay mas maraming bakas ng pagkahawak kumpara sa ibang gamit. Maingat niyang binuklat ang libro. Walasam nga, unang pahina.
Ngunit sa kalagitnaan nito ay may isang nakatuping papel. Kinuha ito ni Mateo. May nakasulat na maikling mensahe sa papel. Kailangan nating pakawalan si Mateo. Kung hindi, tapos ang lahat. Ang petsa ay Agosto 1998. Pagkabasa niya sa mensaheng iyon, nanigas ang kanyang mga kamay. Hindi lang ito isang talaan, isa itong desisyon. At ang desisyong ito ay naisakatuparan na sa sandaling iyon. Isa na namang piraso ng alaala ang lumitaw sa isip ni Mateo, ang huling araw na umalis siyang bahay bago siya pumasok sa militar. Umuulan din ng gabing iyon. At ang makamayng kanyang ina, habang nakatayo sa bakuran, ay puro putik. Kinabukasan, halos walang tulog si Mateo. Kapag pumipikit siya, lumilitaw ang eksenang iyon, ang mga basak na alaala sa kanyang utak, at higit sa lahat, ang mensaheng nakatago sa Biblia. Kailangan nating pakawalan si Mateo. Ang mensaheng ito ay hindi lang tala. Ito ay desisyon at isinagawang plano na isang tao. At sigurado siyang pamilya niya ang nasa likod nito. Naramdaman ni Mateo na wala na siyang makukuhang sagot sa loob na bahay. Kaya naman nagpasya siyang maganap sa labas. Kagabi, may isang pangalang biglang pumasok sa isip niya. Si SPO1 Renato Ato Di Machulangan. Dating pulis sa presintongang barangay na humawak sa kaso ngang pakawala noong 1998. Nabalitaan niyang retirado na ito at tahimik na namumuhay sa dulo ng nayon. Pakiramdam ni Mateo, kailangan niya itong makausap. Malaki ang posibilidad na alam nito ang katotohanang itinatago ng kanyang pamilya. Medyo malayo sa sentro ngang barangay ang bahay ni Mang Ato. Sa bakuran ngang lumang bungalow ay may isang matandang aso na nakatali. Nang tumayo si Mateo sa tapat ngang pinto, kalahating bukas na ito. Mula sa loop ay mahinang dinakang tunok na radyo. Kumatok siya. At makalipas ang ilang sandali, isang matandang lalaki ang lumabas. Si Renato. Puti na ang buhok at matalas ang paningin. Pagkakita kay Mateo, bahagyang nagbago ang ekspresyon nito. Sino ka? Ako po si Mateo Santos. Nang marinig ang pangalan, saglit na nanginig ang mamata ni Renato. Ngunit agad din niyang inayos ang sarili. Agad namang dumiretso sa punto si Mateo noong 1998, nung nawala ako. Kayo po ang humawak sa kasong iyon, di ba, katahimikan. Walang sinabi si Renato kundi tumitik lang kay Mateo. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinabi, nakaraan na yon. Gusto na niyang tapusin ang usapan. Ngunit hindi sumuko si Mateo. Hindi lang po ito basta nakaraan. Alam niyo po yan, di ba? Mababang ngunit madiin ang boses niya. Hindi niyo ba naisip na nakapagtataka na walang sinumang sumubok na hanapin ako ng maayos? Na mismong pamilya ko ang pumigil sa investigasyon. Napabuntong hininga si Renato. Binuksan niya ng tuluyan ang pinto. Pumasok ka. Mayos ang loob ng bahay. Ngunit may amoy na kalumaan. Tinuro niya ang upuan kay Mateo. Matagal siyang walang imik. Tunok lang ng radyo ang pumuno sa paligid. Hanggang sa nagbukas siyang bibig, sa simula pa lang, kakaiba na ang kasong yon, nabaling ang atensyon ni Mateo. Walang dugo. Walang senyales ng paglalaban. Basta na lang nawala ang tao. Dahan-dahan at maingat niyang dinuktungan. Pero ang mas nakakapagtaka ay ang pamilya mo. Huminto siya sandali. Kadalasan, magingay ang pamilya. Iyak, sisigaw, magmamakaawa na hanapin ang nawawala nilang anak. Pero, umiling siya. Iba ang pamilya mo. Nanigas ang Maria kamay ni Mateo. Sobrang kalmado ng tatay mo. Para bang gusto niyang tapusin na agad. At palagi niyang inililihis ang investigasyon. Nasira ang ulo ng anak ko sa militar. Siguro naglayas lang yon mag-isa. Ganyan ang paulit-ulit niyang sinasabi. Nakakagimbal ang mga salitang iyon. Walang masabi si Mateo. Tumayo si Renato at binuksan ang isang lumang drawer. Kinuha niya ang isang bunton ngang lumang dokumento. Dapat sinira na ang maito. Ibinaba niya ito sa lamesa. Pero pakiramdam ko nun, may mali kaya itinago ko ang isang bahagi nito. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo nang buklatin niya ang mga papel. Lumang kopya ang mga dokumento, mga record ng investigasyon, testimonya, at mga notes. Hanggang sa makita niya ang isang papel, isang anonymous tip, may nakasulat na maikling mensahe, hindi ang anak ang nawawala. Ang nakabaon ay isang mas lumang pangyayari. Tumigil ang pahinga ni Mateo.
Ang mensaheng iyon ay hindi lang hinala. Iyon ay iniwan ng isang taong alam na ang katotohanan. Alam niyo ba kung sino ang napadala nito? Tanong ni Mateo. Umiling si Renato. Hindi ko nanalaman. Siguro isa sa mga tao rito sa barangay. Tahimik siya sandali bago nakdakdak. Pero hindi nakamali ang mensaheng iyon. Sa sandaling iyon, unti-unting nabuo ang nga pirasong puzzle. Ang kasong pakawala ay hindi ang simula. May nauna pang nangyari. Habang naglalakat pauwi, magulo ang isip ni Mateo. Si Tomas Bautista, ang anonymous tip, ang inasal ng kanyang ama, ang pananahimik ng kanyang ina, lahat ay konektado. Ngunit may isang pinal na piraso pa rin na kulang. Nang gabing iyon, mas tahimik ang bahay kaysa sa normal. Lumabas si Mateo at naglakat sa pasilyo. May nakita siyang mahinang liwanag mula sa bakuran. Pinigil niya ang kainingga at lumapit. Ang kanyang ina. Nakaluhod ito sa isang sulok ng bakuran. Sa mismong madilim na bahaging iyon, may hawak itong kandila. Maingat niya itong sinindihan at itinirig doon. Pagkatapos ay umuko. Tila may inaalayan siya. Walang inkay na pinakmastan ito ni Mateo. Bahagyang nangingini ang mga balikat ng ina. Umiyak siya. Kakaiba ang eksenang iyon. Hindi naman undas bukas. Wala ring namatay sa pamilya. Kung ganun, para kanino ang alay na ito? Isang pangalan ang lumitaw sa isip ni Mateo. Tomas Bautista. At doon, muling kuminang ang isang alaala. Ang tunong ng pahuhukay ang lupa noong maulan na gabi, at ang makamay ng kanyang ina. Ang kamay nitong punong ang putik. Bumilis ang pahinga ni Mateo, hindi na lang ito inala. Halos sigurado na siya. May nakabaon sa ilalim ng bakuran nila. At ang lihim na iyon ay ni minsan hindi nawala sa nakalipas na 19 na taon. Simula ng gabing iyon, hindi na lang nakakalat ang mga piraso ng puzzle sa isip ni Mateo Santos. Tila hinihila ng bawat piraso ang isa't isa, at sa gitna nito ay ang pangalang Tomas Bautista. Hindi na siya basta estranghero. Isa siyang presensya na kayang yanigin ang pundasyon ng nakaraan ng bahay na ito. Kailangang kumpirmahin ni Mateo kung sino ba talaga ito. Iyon ang daan para mabawi niya ang kanyang alala. At iyon lang ang tanging paraan para ilabas ang katotohanang itinatago ng kanyang pamilya. Kinabukasan, pinuntahan niya ang pinakamatandang tao sa barangay, si Lolo Tasio na nakatira malapit sa pasukan ngang nayon. Isang taong sumaksi sa lahat ng kaganapan dito. Sa simula, iniwasan niya ang tanong ni Mateo. Ngunit matapos ang ilang minutong katahimikan, nagsalita na siya. Saan mo ba nalaman ang pangalang yan? Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, mahinahon siyang nagtanong. Ano po bang kinalaman ng taong yon sa pamilya namin? Matagal na tumitik si Lolo Tasio bago napabuntong hininga ng malalim. Isa yang bagay na hindi dapat sabihin. Ang salitang iyon ay sapat na para ipaliwanag ang lahat. Ngunit hindi nagpatinag si Mateo. Alam naman po palang lahat. Tapos kayo-kayo lang naglilihiman. Ako lang ang walang alam. Nakita niya ang pagbabago sa mukhang matanda. Sa wakas, mahina itong nagsalita. Si Tomas Bautista. Siya dapat ang papakasalan ng nanay mo. Mas mabigat kaysa sa inakala niya ang katotohanan. Nanigas ang mata ni Mateo. Papakasalan? Tumango ang matanda. Ganun ang alam ng lahat nun. Liluwas dapat sila sa Maynila para magsama. Pero, huminto siya sandali. Bigla na lang siyang nawala. Nawala. Ulit ni Mateo. Umiling ang matanda. Ganun ang sinasabing lahat. Ang masalitang iyon ay hindi lang simpleng kwento. May pahiwatig na baka ang salitang nawala ay hindi ang totoong nangyari. Mabilis na gumana ang utak ni Mateo. Tatakas dapat ang ina niya kasama si Tomas Bautista, pero bigla itong naputol. Pagkatapos ay napangasawa nito ang kanyang ama, at ang lalaking iyon ay nawala. Ngayon, pilit itong itinatago ng kanyang pamilya. Hindi ito pakakataon lang. Pauwi sa bahay, inalala ni Mateo ang sarili niyang drawing nung bata siya, isang pala, isang taong walang mukha. Ang lalaki sa drawing ngayon ay nakumbinsi na siya, hindi yon imahinasyon, eksena, yon na personal niyang nasaksihan. Nang gabing iyon, pilit niyang binuhay ang kanyang alaala. Kahit pilitin niya ang utak niya, aalalahanin niya. Pumikit siya, inayos ang pahinga, at iginuhit sa utak niya ang maulan na gabi. Ulan, basang lupa, boses sa gitnang dilim. Mas malinaw na ito kaysa noon. Narinig niya ang boses ng ina niya, umiyak.
May kaaway na sumisigaw, at isa pang boses ngang lalaki mababa at galit. Ang kanyang ama. Bumilis ang pahinga ni Mateo. Nagpatuloy ang eksena sa maulan na bakuran. Makaharap ang ina niya at isang lalaki. Malabo ang mukhang lalaki. Pero siguradong hindi niya iyon ama. At sa sandaling iyon, isang anino ang lumapit. Lalaking may hawak na pala, ang kanyang ama. Halos sumabok ang puso ni Mateo sa bilis na tibok. Mabilis na naktaan ang eksena. Naktulakan. Naksigawan. Isang matunoh na lagapak. Doon naputol ang alaala niya. Dumilat si Mateo. Nagahabol siyang hininga. Nangginginig ang makamay niya. Halos nakakasiguro na siya. Pumatayng tao ang tatay ko. Pero hindi pa rin ito ganap na sigurado. Kulang pa. Nawawala ang pinakamahalagang sandali. Nang gabing iyon, hindi na siya makapagtiis at dumiretso sa kanyang ina. Tahimik itong nakaupo sa loob ng madilim na kwarto. Wala man lang ilaw. Nay. Inangat niya ang kanyang ulo. Totoang nakita ko, di ba? Hindi iyon isang tanong. Nanginig ang mga matangang ina. Lumapit pa ngang isang hakbang si Mateo. Nung gabing yon, kayong ng isang lalaki sa bakuran. Tapos dumating si tatay, nakagulo. Unti-unting nanginig ang boses niya. Tapos bumaksak ang lalaking yon, tila tumigil ang pahingang ang ina niya. Totoang nakita ko, di ba? Mahabang katahimikan. At saka tinanong ni Mateo ang pinakahuli. Pumatay ba si tatay? Humiwas sa hangin ang tanong na iyon. Nanginig ang mga labingang ina. Ngunit walang salitang lumabas. Sa halip, tumulo ang kanyang mga luha. Tahimik. Ngunit walang patid, hanggang huli. Hindi siya sumagot, ngunit ang katahimikang iyon ang pinakamalinaw na sagot. Nang hina ang mga tuhod ni Mateo. Hindi siya makatayo ng maayos, nablangko ang isip niya. Ang pamilyang pinaniwalaan niya sa buong buhay niya ay mag-iba na ang anyo. Sa sandaling iyon, isa pang ideya ang pumasok sa isip niya. Kung ganun, bakit ako nawala? Pumatay ngang tao ang tatay niya, at nakita niya iyon. Kung gayon, isa lang ang dahilan kung bakit bigla siyang naglaho noong 1998 matapos siyang ma-discharge sa militar. Dahil sa alaalang iyon, para burahin ang alaalang iyon, unti-unting nanigas ang mga kamay ni Mateo. Hindi ito simpleng nakaraan. Ito ay nangyayari pa rin, at ang katotohanan ay narito pa rin, humihinga sa loob ng bahay na ito sa mismong sandaling ito, simula noong gabing iyon. Ang pinakamalaking katanungan na nanahan sa utak ni Mateo ay isa lang. Bakit kailangan kong mawala? Dahil lang ba nakita niya ang eksenang iyon nung bata siya? Kailangan na niyang maglaho nang walang bakas sa loob ng 19 na taon. Kung pampatahimik lang sana, maraming ibang paraan. Ngunit tuluyan siyang pinawala. Ni hindi kumpirmado kung buhay pa ba siya o patay na. Hindi lang ito pagtatago ng totohanan, isa itong kalkuladong paglikida. Muli siyang bumalik kay Renato. Ngayon ay hindi na siya nag-atubili. Pagkabukas ang pinto, agad siyang naksalita. Matapos po akong ma-discharge sa militar, nagpunta po ako sa inyo. Tama po ba? Sandaling walang sinabi si Renato, ngunit hindi niya itinanggi. Dahan-dahan siyang tumango. Pumunta ka nga, maikli niyang kumpirmasyon. Ano pong sinabi ko noon? Nangingini ang mga mata ni Mateo. Umiwas ng bahagya ng tingin si Renato. At sa mababang boses ay sinabi, sabi mo, parang bumabalik na ang mga alaala mo. Maikli man, pero sapat na iyon para ipaliwanag ang lahat. Napasinghap si Mateo. At pagkatapos noon, pagkatapos ngang saglit na katahimikan, dinuktungan ito ni Renato. Kinabukasan, nawala ka na. Dun ganap na nagduktong-duktong ang lahat ng piraso ng puzzle. Ang pagkawala niya ay hindi pagkakataon lang. Hindi siya naglaho, kundi nilipol siya. Nanginig ang makamay ni Mateo. Kung ganun, sino ang? Hindi natapos ang kanyang sinabi, ngunit pareho nilang alam kung saan patungo ang sagot sa tanong na iyon. Habang naglalakad pauwi, mas lalong naging magulo ang utak ni Mateo. Hindi pa buo ang mga alaala. Ngunit malinaw na ang direksyon. Nung bata siya, may nakita siya. Ibinaon ang alaalang iyon sa kailaliman ng kanyang isip. Ngunit pagka-discharge sa militar, muli itong nabuhay. At sa sandaling iyon, may gumawa ang desisyon. Hindi na pwedeng palagpasin ito. Tila narinig niya ang masalitang iyon mula sa kung saan. Nang makarating siya sa bahay,
Iba ang atmosfera, lasing na ang kanyang ama, habang ang ina ay hindi lumalabas en kwarto. Ang nakababata niyang kapatid na si Maya ay tahimik na nakaupo sa sala. Nang makita siya, nag-alangang lumapit si Maya. Kuya, nanginginig ang boses nito. May naalala ako. Huminto si Mateo. Umiwas kang tingin si Maya habang nagsasalita. Nung bata pa ako, may narinig ako isang gabi. Nag-away sina nanay at tatay. Mahigpit nitong ikinuyom ang mga kamay. Narinig kong sinabi ni tatay. Pinalampas natin nun, pero hindi na pwede ngayon. Tumigil ang pahinga ni Mateo. Pinalampas natin nun. Iyon ang insidente nung bata pa siya. Hindi na pwede ngayon. Iyon ang 1998. Nanlamig ang buong isip ni Mateo. Hindi ito simpleng posibilidad. Alo sigurado na ito. Tahimik siyang nagtanong. Anong sumunod? Nagatubili muna si Maya bago sumagot. Umiyak si nanay tapos sinabi niya, ngayon, hindi ko na kayang pigilan to. Iyon ang pinal na patunay. Alam ngang kanyang ina. At hindi niya napigilan. Hindi na makapagsalita si Mateo. May gumuho sa kaibuturan ngang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung galit ba ito, lungkot, o pakiramdam ng labis na pagtataksil na mauwi sa kawalan ng pag-asa. Lahat ng emosyong iyon ay sabay-sabay na sumalpok sa kanya. Nang gabing iyon, maingat na pumasok ulit si Maya sa kwarto ni Mateo. May hawak siyang isang lumang cassette tape. Nakita ko to kanina nung nagliligpit ako sa bodega. Inabot niya ito. May pangalan mo, kuya. Kinuha ni Mateo ang tape. Puno itong alikabok pero pamilyar ang sulat kamay. Paling ang pagkakasulat ng letrang Mateo. Matagal niyang pinagmasdan ang tape bago inilabas ang isang lumang cassette player. Dahan-dahan niyang ipinasok ang tape at pinindot ang play, pagkatapos ng maingay na static. Narinig niya ang boses ng isang bata. Ako si Mateo Santos. Ang batang sarili niya. Nire-record ko to para pakinggan ko ulit mamaya. Maliit at maingat ang boses niya. Parang ayaw magpahuli sa iba. Ang weird ni nanay at tate. Narinig ang tunog ng pagayos ng mic. Nakita ko sa bakuran kagabi. Nanigas ang makamay ni Mateo. May hindi kilalang lalaki. Tapos si tatay. Naputol ang boses. Hinaluan ng static. At nagpatuloy. Parang nandun pa rin yung lalaki. Maikling katahimikan. At tumaloy ang huling pangungusap. Nasa ilalim siyang lupa. Natapos ang tape. Umalingaw-ngaw sa loob ng kwarto ang mekanikal na peklik nito. Walang nagsalita. Hindi makagalaw si Mateo. Ni hindi siya makahinga ng mayos. Boses niya mismo iyon. At sapat na ang masalitang iyon para gawing tiya ang lahat ng kanyang hinala. Alam na niya iyon nung bata pa siya, na may taong nasa ilalim ng lupa. At noong 1998, muli niya itong naalala, kaya siya pinawala. Dahan-dahang napatingin si Mateo sa labas ng bintana, sa madilim na bakuran. Payapa pa rin ito, parang walang kahit anong nangyari. Ngunit ngayon, alam na niya, sa ilalim ng katahimikang iyon, nakabaon ang katotohanan ng dalawang magkaibang panahon. Matapos mamatay ang tunong ng cassette tape, wala nang naiwang ingay sa kwarto. Ngunit ang katahimikang iyon ay iba sa nakasanayan. Hindi lang iyon basta katahimikan, kundi ang mabigat na hangin pagkatapos mapatunayan ang isang katotohanang hindi na may tatanggi. Ilang sandaling nakatayo si Mateo. Hawak pa rin ng kamay niya ang tape, habang nakatitik sa bakuran sa labas ng bintana. Ang lugar ay nananatiling tahimik na tila walang anumang nangyari. Ngunit ngayon alam na niya kung ano ang nasa ilalim nito, kuya. Takot na nagsalita si Maya. Anong gagawin mo? Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, unti-unti niyang ginanggat ang kanyang mukha. Wala nang pag-aalinlangan sa kanyang magamata. Huhukayin ko yon. Uyon lamang ang sinabi niya. Sa sandaling bumaksak ang salitang iyon, nanigas ang hangin, namutla ang mukha ni Maya. Ngayon? Dito? Nanginginig ang boses nito. Tumango si Mateo. Hindi na pwede tong palakpasin. Mababang sagot niya. Ito ay bagay na hindi ko na pwedeng pikit matang balewalain. Sa hapagkainan ng gabing iyon, unang beses na nakpakita ng malinaw na intensyon si Mateo. Huhukayin ko ang bakuran. Mahinahon ang pagkakasabi niya, ngunit sapat na ito para yanigin ang pundasyon ng buong bahay. Tumigil ang kamay ng amang si Ramon. Ang kutsarang nasa era ay dahan-dahang itinapat kay Mateo. Ang tingin nito ay malayong-malayo sa lamig ng ganakdang araw ng lilisik na ito. Anong pinagsasabi mo? Hindi umiwas ngang tingin si Mateo.
Kailangan kong malaman kung ano ang nasa ilalim ngang bakuran natin. Matagal na walang nagsalita. At sa sumunod na sandali, nahulog sa sahig ang kutsarang hawak ngang kanyang ama. Umalingaw-ngaw ang tunog ngang bakal. Nasiraan ka na ba ang bait? Mababa ang boses nito pero ramdam ang galit. Huwag kang gumawa ang kalokohan. Pero hindi huminto si Mateo. Hindi ito kalokohan, kundi pagtatagong totoo, tama ba? Pabilis ng pabilis at patapang ng patapang ang boses niya. Si Tomas Bautista. At ako, pagkabikas niya nga mga pangalang iyon ng sabay, tuluyang nanigas ang paligid. Nagsimulang manginig ang kamay ng kanyang ina. Padabok na tumayo ang kanyang ama. Huwag mo nang ulitin ang pangalang yan. May malinaw na banta sa kanyang mamata. Bakit po? Itatago niyo pa rin ba? Hindi umatras si Mateo kahit isang hakbang. Sa isang iglap, halos mawala na ang distansyang dalawa. Parang anumang oras ay magsusuntukan na sila. Doon biglang tumayo ang ina niya. Tama na. Maliit ang boses niya pero napatigil silang lahat. Humakbang siya paharap at tinitigan si Mateo. Pula na at mukto ang mga mata nito. Matagal siyang tahimik hanggang sa wakas. Nakbukas na siyang bibig. Hindi na natin ito may tatago. Iyon lang ang sinabi niya. Nanigas ang mukha ng niyang ama. Tumahimik ka. Babala nito, ngunit hindi na siya tiningnan ngang asawa. Tanging kay Mateo lang ito nakatitig. Umulan ng araw na iyon. Dahan-dahang panimula niya. Napakalakas ng ulan. Naksimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Mateo. Ang taong iyon, si Tomas Bautista, sinundo niya ako. Nanginig ang boses niya pero hindi siya huminto. Alis daw kami sa nayon. Doon, nakduktong ang lahat. Sasama sana ako. Tumulo ang luha sa mga mata niya. Gusto ko nang tumakas sa bahay na to, pero hindi natuloy ang plano. Nalaman ni Ramon, humina ang boses ng ina. Nang gabing iyon, kaming tatlo sa bakuran. Ang eksenang iginuhit ngang isip ni Mateo ay nabubuo na ngayon sa pamamagitan ng mga salita. Nagawe kami, at lalong naging marahas. Humugot siyang hininga bago nagpatuloy. Kukunin ako ni Tomas, pero pinigilan siya ni Ramon. Hanggang sa nakagulo, nanginig ang mga matang ina. Masyadong malakas ang ulan kaya madulas ang lupa. Nanginginig ang kamay na itinuloy niya. Nagtulakan, nadulas, at tumigil siya sa pagsasalita. Pinigil ni Mateo ang hininga niya. Bumaksak si Tomas, maikling katahimikan. Tumama ng malakas ang ulo niya. Halos hindi na marinig ang boses niya. Aksidente yon, ganon ang sabi niya. Pero hindi naniwala si Mateo. Aksidente. Malamig ang boses ni Mateo. Bakit? Niyo'y tinago? Hindi makasagot ang ina. Bakit walang umamin sa inyo loob ngang 19 na taon? Ang tanong na iyon ay hindi lang pag-usisa. Pagsisisi iyon. At kawalan ngang pag-asa. Yumuko ang ina. Natakot ako. Iyon lang. Pakiramdam ko noon. Kapag nabunyak ang lahat, guguho ang buhay natin. Pasos na ang boses niya. Kaya tinakpan na lang namin. Pero hindi huminto si Mateo. Kung ganun, paano naman ako? Tuluyang nagpatigil sa ikot ng mundo ang tanong na iyon. Dahan-dahang inangat ng ina ang mga mata at nakipagtitigan kay Mateo. Lumapit pang isang hakbang si Mateo. Bakit ako nawala? Sa sandaling iyon, tuluyang gumuho ang ekspresyon ngang ina niya. Nangingini ang mga labi. Walang tigil ang pag-iyak, ngunit walang salitang lumalabas. Ang katahimikang iyon ay mas mabigat sa lahat. At doon, may iniabot ang nanginginih na kamay ni Maya. Kuya, nakita ko to sa kwarto ni nanay. Hawak niya ang isang nakatuping liham. Kinuha ito ni Mateo. Dahan-dahang binuksan. Siguradong sulat kamay niya iyon. Nanay. Maikling simula. Hindi ko na pwedeng palagpasin ito. Tumigil ang pahinga ni Mateo. Naalala ko na po ang lahat ng nakita ko noong bata ako. Nanginig ang mga kamay niya. Kung hahayaan natin ito, maulit lang ng maulit ang lahat. Tuloy ang sulat. Bago ako umalis dito, kailangan ko munang ilabas sa mundo ang taong nasa ilalim ng bakuran. Doon natapos ang sulat. Pagkabasa sa mga linyang iyon, naging pinal na ang lahat. Hindi siya tumakas. Susubukan niyang hukayin ang katotohanan. At sa sandaling iyon, pinawala siya. Dahan-dahang lumingon si Mateo sa kanyang ina. Ngayon, hindi na kailangan pang magtanong. Isa na lang ang natitira. Ang katotohanan. Ang huling piraso na hindi pa tuluyang nabubunyag, nagsimula ang pahuhukay sa bakuran ng mismong gabing iyon. Ang tahimik na kasunduang hindi na ito maaring iwasan ay nagtulak sa kanilang lahat palabas sa lugar na iyon.
nang walang anumang salita. Sa bawat baon ng pala sa lupa, humihiwa ang matuno nitong lagutok sa malamig at tahimik na gabi. 1 beses, 2 beses, 3 beses, mas matigas at mas malalim ang lupa kaysa sa inaasahan nila. Walang sinuman ang nagsasalita, tanging ang mabibigat na pahinga at ang tunog ng palalamang ang naririnig. Sa simula, mariing tumutol si Mang Ramon, ngunit ngayon ay nakatayo na lamang siya sa likuran. Walang kibong nanonod, unti-unting namutla ang kanyang mukha, at may kaba sa kanyang mata. Hindi na siya ang mapagmataas na ama. Bagkus, mukha na siyang isang taong naghihintay na lamang sa sariling katapusan. At sa isang pagkakataon, may tinamaan ang pala. Klang! Tumihil ang makakamay ni Mateo. Dahan-dahan niyang inalis ang lupa. Sa ilalim nito, unti-unting lumitaw ang isang maputing bagay. Buto. Walang sinumang huminga sa kanila. Nang hukayin pa nila ito, ng mas malalim, tuluyang napakita ang buong anyo nito. Kalansay ng tao. At sa tabi nitong nakabaon ay ilang mga personal na kagamitan. Kinakalawang na pirasong bakal, lumang retasong damit, at ang basag na mukhang isang lumang relo. Ang relong iyon ay kay Mateo. Napaupo si Maya. Parang bumigay ang mga tuhod. Huya, basag na ang boses niya. Sa sandaling iyon, nakonekta ang lahat. Dito, dalawang magkaibang panahon ang sabay na nakabaon. Ang nakaraan at ang kasalukuyan. Si Tomas Bautista at si Mateo Santos. Napabagsak si Aling Rosa sa lupa. Isang mababa at umalingaw-ngaw na ungol-ngang paghihinagpis ang lumabas mula sa kanyang bibig. Ang katotohanang hindi na may tatago pa ay tuluyan ng nakabuyangyang sa kanilang harapan. Walang sinabi si Mateo. Nakatitik lamang siya sa lugar na iyon. Mahirap paniwalaan ang nakikita ng kanyang mamata. Ngunit kasabay nito ay masyadong malinaw ang lahat. Tahimik siyang nagtanong. Kailangan niyo na pong magsalita. Kalmado ang boses niya, ngunit naglalaman ito ngang lahat ng mabibigat na emosyon. Nanginit ng husto ang mangga balikat ng ina. Tinakpan nito ngang dalawang kamay ang kanyang mukha habang humahagulgol. Matapos ang ilang sandali, pinilit nitong magsalita. Nung araw na yon, sinabi mo sa amin, nakatingin na ang mga mata ni Mateo sa kanya. Pupunta ka sa pulis, yun ang sabi mo. Expected na ang mga salitang iyon. Pero ang sumunod ang mas malagim. Sinubukan kang pigilan ni Ramon. Putol-putol na pagpapatuloy na, ina. Nagkagulo. Naging marahas. Muling nabuo ang eksena sa kanilang harapan. Pagtulak. Paghatak. At nanginig ang labi niya. Nadulas ka. Maikling katahimikan. Tumama ang ulo mo sa kantong hagdan. XC. Tumama. Ang ulo mo sa kantong hagdan. Halos hindi na marinig ang boses ngang ina. Unti-unting nanigas ang magakamay ni Mateo. Hindi yon planadong pagpatay. Pero ang sumunod ang naging problema. Buhay ka pa noon. Patuloy na umaagos. Ang luha mula sa mga mata ng ina. Pwede ka pa sa nangiligtas. Iyon ang pinakamalupit na bahaging lahat. Nangini ang paningin ni Mateo. Pero ako. Tumigil sa pagsasalita ang ina. Pinigil ngang lahat ang kanilang pahinga. Natakot ako. Simple lang ang lumabas sa bibig niya, pero sapat na iyon para sirain ang lahat. Nang maisip niyang lalabas sa madla ang lahat ng nangyari noong araw na iyon, yumuko siya. Kaya hindi kami humingi ng tulong. Ang kay sa isang desisyong iyon ang bumago sa lahat. Sabi ni Ramon, ibaon na lang din natin ito ngayon. Hindi na naduktungan ang kanyang boses. Ngunit hindi na kailangan pang pakinggan ang lahat. Sa huli, isa lang ang ginawa nilang pagpili. Isa pang pagkakataon ngang pananahimik. At pagtatago, kaya, pati ako, nanginginig ang kanyang kamay. Dito. Hindi niya na may tuloy ang pagsasalita. Ngunit ang lugar na iyon ay nagsasabi na ng lahat. Bumilis ang pahinga ni Mateo. Umatras siyang isang hakbang. Ang katotohanang matagal na niyang hinahanap, nahuli ng masyado, at napakalupit ng tuluyang lumabas. Sa sandaling iyon, tumawa ang kanyang amang si Ramon. Isang mababa at kakaibang pagtawa. Napatingin silang lahat sa kanya. Tapos na ang lahat, baluktot ang kanyang boses. Bakit ganyan kayo makatingin ha? Kahit umabot na sila sa ganito, pilit siyang humakbang paharap. Noon man o ngayon,
Pareho lang ang dahilan, walang pagsisisi sa mga mata niya. Bakus paninindigan sa nagawang mali. Ginawa ko to para mabuhay tayo, nating lahat. Ang mga salitang iyon ay palusot lamang. At patunay rin na hanggang sa huli, hindi siya nagbago. Sumigaw si Maya habang umiyak. Gawain bang tao yan? Ngunit hindi siya tiningnan ng kanyang ama. Ang paningin nito ay nakapakulang sa ilalim ng lupa. Habang nakatitig sa mga nakabaon doon, bumulong siya. Akala ko kapag ibinaon ng minsan, matatapos na. Iyon na ang huling pag-amin niya. Nakalupasay pa rin ang kanyang ina. Wala pa ring imik si Mateo. Tanging nakatitik lamang siya sa butas na hinukay nila, 19 na taon. Sa tagal ng panahong iyon, tuluyan nang lumabas ang nakatagong katotohanan. Ngunit sobrang laki nang naging kapalit, inabot ng 19 na taon bago tuluyang nawasak ang isang pamilya. Simula ng araw na iyon, hindi na kailanman bumalik ang dating katahimikan sa barangay. Sa panlabas, patuloy ang pagani sa bukid, at naglalakad ang mga tao sa parehong daan. Ngunit ang hangin sa loob ng lugar ay tuluyan nang nagbago. Nang mabulgar ang matagal ng itinagong lihim, hindi lang isang pamilya ang nayani. Dahil lumabas din ang katotohanan na ang buong nayon ay nakibahagi sa iisang pananahimik. Pagdating ng mga pulis, ang bakuran ay hindi na naging isang pribadong lugar. Hinukay nila ang lupa ng mas malalim, at ang mga bakas mula sa dalawang panahon ay isa-isang iniangat. Kasama ng mga buto ni Tomas Bautista, ang basag na relo ni Mateo, pirasong damit, dogteg, at ang nga nawasak na alaala ay tuluyang nakumpirma. Inilagay sa opisyal na record ang lahat ng ito bilang mga katotohanang hindi na kailanman mabubura pa, dinakip si Mang Ramon. Hanggang sa huli, inulit-ulit niya ang mga salitang wala akong choice, ngunit walang sinumang naniwala sa kanya. Wala nang bigat ang kanyang mga salita. Ito ay isa na lamang nakakaawang depensa upang protektahan ang kanyang sarili. Isinailalim din sa investigasyon si Aling Rosa. Inamin niya ang lahat, hindi na siya nagtago. Ngunit ang pag-amin niyang iyon ay hindi sapat para patawarin siya. Isa lamang itong napakahuling pagpapakita ng katotohanan. Tahimik na pinakmasdan ngang dating pulis na si Mang Ato ang kahihinatnan ng kaso. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya tungkol sa investigasyong hindi niya itinuloy hanggang dulo 19 na taon na ang nakalipas. Kung pinilit ko pa sana ng kahit konti, hindi na niya natapos ang sasabihin niya. Ang pakiwari niyang konsensya ay hindi kayang ipaliwanag ng buong anumang salita. Hindi rin may tangging ang kapitan ng barangay na alam niya ang lahat nung umpisa pa lang. Nung panahong yon, ginagawang lahat yan, katwiran niya, ngunit mas alam niya, kaysa kaninuman na walang saysay ang mga salitang iyon. Ngunit ang sentro ng kwentong ito ay hindi ang pagpaparusa ng batas, kundi ang mataong naiwan at ang panahong kailangan nilang tiisin. Hindi na bumalik si Maya sa bahay na iyon. Hindi na ito isang bahay na maari pang uwian. Sa halip, sa isang maliit na inupahang kwarto, sinimulan niyang ayusin ang manaiwang gamit ng kanyang kuya, mga lumang kwaderno, mga lumang litrato, at mga liham na hindi nabasa ni Numan. Sa pag-ayos na ito, pakiramdam niya ay muli niyang nakilala ang kanyang kuya. Nakita ni Maya ang isang lumang kwaderno, isang ordinaryong notebook na hindi mo aakalaing mahalaga. Ngunit napahinto siya nang mabasa niya ang isang pangungusap sa pinakahuling pahina nito. Akala ko, kapag nagbulag-bulagan ang lahat, magiging parang hindi na ito nangyari. Maikli ang pangungusap ngunit nandun na ang lahat ng gusto niyang sabihin. Tumulo ang mga luha sa mata ni Maya. Simula noong araw na iyon, noon niya lamang muling tinawag ng malakas ang pangalan ng kapatid niya. Ang pangalang walang gustong, bumanggit noon Mateo Santos. Ang pangalang iyon ay hindi na nabibilang sa isang taong naglaho, kundi sa isang taong hindi bumitaw sa katotohanan hanggang sa huli. Lumipas ang panahon, tuluyan nang giniba ang bahay sa probinsya. Wala na kasing dahilan para panatilihin pa ito roon. Pinatag ang lupa, at isang maliit na puno ang itinanim sa ibabaw nito, isang tahimik na puno na walang anumang marka o lapida. Ngunit sa ilalim ng punong iyon, may dalawang panahon na minsang nakabaon. Isang araw, tumayo si Maya sa harap ng puno. Umihip ang gala, mahinang hangin, matagal siyang tahimik, at dahan-dahang nagsalita. Kuya, ayos na ang lahat. Ang salitang iyon ay hindi lamang pag-aalo, kundi isang pangako. Isang pangako na mula ngayon, walang sinuman ang magbubulag-bulagan.
Ipinikit niya ang kanyang mata, at sa wakas, tinanggap na niya ang lahat ng mga alaala. Nagbago ang lahat simula noong araw na iyon, ngunit naging huli na ang lahat. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lamang nagtatapos bilang isang trahedya ng pamilya. Madalas, tayo rin ay umiwas ang tingin mula sa mga masasalimuot na katotohanan sa takot na baka gumuho ang lahat kung mabubulgar ito. Mas pinipili natin ang manahimik, ngunit ang pananahimik na iyon ay hindi lumulutas sa problema. Bakus, lumilikha itong mas malalim at mas malalaking sugat. Ang isang pananahimik ay magbubunga ng panibagong trahedya, at ang trahedyang iyon ay patuloy na wawasak sa mas marami pang tao. Marahil, sa ating mga buhay, mayroon din tayong kahit isang katotohanang hindi natin kailanman binikas. Ang panatilihin ba itong nakabaon ang tamang desisyon, o kailangan ba ang tapang upang hukayin ito pabalik? Ano sa palagay mo, ngayon na narinig mo na ang kwentong ito, mangyaring iwanan ang iyong mga komento sa ibaba. At kung gusto mo pang masundan ang iba pang mga nakatagong kwento na katulad nito sa hinaharap, tahimik na pindutin ang subscribe button. Maraming salamat.